Uy, kumusta? Nakailang bote ka na? This is After Two Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our 4th episode, Starting Your Career. So, JL, we have something new again for the second time, Hindi na siya right? new kasi second time na. So today, Sorry. yeah. Yes, I would like to introduce our second guest, a very good friend of mine, Yun lang, hindi ko Miggy! kasama. Hindi friend of ours. Yun lang. Ayoko, sa akin lang siya. Sinasolo ko sa akin. Sa akin Hoy. lang si Miggy. Uy, tabi kami yan lagi nung high school, no? Oo nga. Wait lang, pakilala muna natin ng maayos. So, our second guest is Miggy. Hello. I have a suggestion. Dapat ang title ng podcast natin is Extra Bottle. Kasi diba, tatlo tayo. After 2 bottles, is extra bottle. Extra bottle. Ganon. Hindi pag anim pala tayo, 1 bottle. 1 bucket. 1 bucket. Oh, ano ba ang So, Hi, natin ngayon? Miggy. Kamusta ka naman? Oo, kamusta ka Ito. na ngayong pandemic? Ito, lockdown, quarantine. Oh, Siyempre, So, diba? hindi ka rin naglalabas? Actually, naglalabas ako kasi essential worker ako eh. So, Oh. kailangan kong pumasok sa work, ganon. So, Can you go to yun. the office? Ganon? I go to the office every day? almost every day. Yeah, Oh my God. every day. So imagine mo halos magkapit-bahay lang tayo, JE, tapos papasok ako sa QC. Oh, ang layo. Yeah, As you can pero recall po sa previous episode, outside po kami ng basta nasa Luzon po kami. sa Luzon tayo, di ba? Oo. Pero outside Metro Manila. Yeah. Oo. Hassle. Okay, so hassle yun sa'yo, and of course, nakakatakot pa rin yung pagbiyahe-biyahe. True, Diba? that's true. Pero Hindi ano naman ba, how ako. did you start with that field ba? Paano ka napunta sa field na yan? Background lang, yung field ko ngayon is actually I'm working for a company na specialized in garbage hauling. So essential kami considering, 'di ba? Oo. So nag-start ako actually compared to other people, I don't actually have a plan. Wala akong career plan. Same tayo. So, way back in high school pa lang is, hindi ko na talaga alam. Wow! Oo, kasi, High school memories. way back in high school, di ba, parang, kung ano yung hip, kung ano yung trend, yun yung gusto mo. Yeah. And Yes, back then, that's true. nung high school tayo, ang trend nun is accountancy, teachers, di ba, parang ganun yung mga trend nun. And ako, since I'm not quite sure kung ano yung gusto ko previously. So, tinake ko lang kung ano yung madaling kuhain. So, ganun. So, that's a funny way to start kung nasaan ako ngayon. Actually, I'm working as an auditor for that company. Nice. Ang matalino yun, GB. Oo, talino ng tarog eh. Auditor. Dati posisyon ko lang yun sa club eh. Diba? Bigotin pala yun pag sa pag sa corporate pag bigotin. reality. Yes. Oo. Pero yan yung first work mo? First work mo yan o hindi? Actually, that's another funny story kasi hindi ko siya first work. Hindi, sabi ko nga sa inyo, wala akong career plan. Wala pa akong career path as of now. So, pinipili ko yung trabaho na sa tingin ko mag-grow ako. Or sa tingin ko is relevant. I mean, siguro 10 years from now, hindi ako kayang palitan. Yun yung iniisip ko usually. Diba? Kasi since we live in advancement talaga, technology advancement, yun yung iniisip ko. Pag auditor ka, di ka naman kayang palitan ng machine. Ganon. Yes. Diba? So, yun yung siguro inspiration ko. Kaya ako naging auditor. So, yun. So, yun talaga yung napili mo noon. Yeah. So, ganun ako nag-start sa trabaho.
by Yes. thinking na ano yung trabaho na pinaka suitable for me, not hindi lang presently but in the future as well. Yeah, mukhang So, maganda nga yun na you're thinking maganda, about the future. yes, about Ikaw, it. Like, JB, hindi paano ka ka ba lang, napunta dyan? Sa field wait lang, dagdagan ko lang sandali yung go. before sa akin. Like, yung nakikita ko kay Miggy is that, hindi lang siya nag-iisip dun sa present. Diba? Mm-hmm. Like, iniisip niya kung ano yung dun sa pagpili niya, like, in the future, what will happen. So, it's a good thing na futuristic yung pagtingin mo dun sa trabaho mo. So, sa akin siguro, siguro ako wala talaga akong ibang, I have plans, 2 courses on my mind. Ay, talaga? But, akala ko isa lang. yes, I have. Pero, since bata, kung ano yung career ko ngayon, yun na talaga yung pinakagusto ko. Oh my God, talaga? Yun yung sinasabi ng mom ko na every time daw na may mga tinatanong ka sa school, di ba, anong gusto mong maging paglaki mo? Tapos sasabihin ko yung career na meron ako ngayon. So, yun lagi kayong sinasagot. Wow. Pero siguro nung high school tayo, of course, medyo mas marami ka na natututunan about the world. Okay, magkakaroon ka na ng idea ano bang nangyayari. So, nagkaroon ako ng another option. So, more on, yung option ko ngayon is more on my passion. Like, parang, pwede ko sabihin yung second option ko. My second option that time is theater arts. Wow, shit, bigatin. Kasi di ba ang hilig nung high school tayo, ang hilig kong mag-perform, ang hilig kong umacting, mga ganung bagay. So, parang doon, gusto ko yung feeling na nandun ako sa stage, magpe-perform ako. So, yun yung naging simula. Pero, pinurso ko pa rin yung parang dream ko since bata ako. So, yun. How about you, JL? Same kay Niggy na wala akong plano sa buhay, literally. Kasi, hindi ko alam kung anong kakunin kong kurso nung high school. Like, ang ginawa ko na lang nun, yun nga, yung ano yung uso nun. Uso nun is like accountancy. So, may accountancy akong choice. Tapos, di ko alam yung university na to. Hinatakla ako ni JB. So, ayun, napunta ako dun sa university na yun. Tapos, eto na, career ko na siya. Kasi parang 4 na university yung pinag-taken ko. Tapos, yung isa doon hindi ako pumasa. And that's UP. Hello, UP. Hindi nyo tinanggap. Pero yung 3 university, tinanggap naman ako. And yung isa private school, kaya ayoko dahil we need to think about how we can survive college. So, yes. Yung 2, state university. Yung isa kasi ang haba ng pila, ang daming pila. So, that's not for me, people. So, napunta ako dun sa university ni JB kasi walang pila masyado. Nabanggit naman natin sa first episode, yung yung pagmalaki si Inang Pamantasan, di ba? So, gets na nila siguro kung anong field natin dun sa nakakaalam. And kung saan kami nag-aral nung college. So, ayun. Doon ako doon ako nag-start ng plano ko in my life. Ano bang pwede kong gawin with my career? Doon lang pagpasok mo ng university. Doon lang ako nagka-idea. Kasi, hindi ko naman ayaw yung field ko. You will learn to love it as you go along the years. So nung nasa college ako, I learned to love it. And really, I love what I'm doing right now. Ang ganda ng ganun, no, na wala kang regret sa sa pagtapok mo ng college. Kasi mostly kasi, 'di ba, compared to other people, sabihin natin we're privileged talaga compared to other people na limited lang yung kaya nilang kuhain na courses kasi first of all kasi hindi naman sila financially talaga stable. So parang ang ganda rin isipin na meron nag-take tayo ng courses na ginusto din pala natin, ganun. Kahit nung back in high school talaga we're so confused talaga kung ano ba talaga ito ba talaga yung tama natin yung course na para sa atin or not. Parang ang ganda lang din pakinggan ng ganun. Yeah. Totoo yun. Ang regret ko lang siguro sa university. Madaming cute pala dun sa kabilang university. Dapat dun pala ako. Naligaw ka pala, hindi ka pala dun. Siguro ako balikan. Sige, go, Miggy. Sige, Miggy. Tatanungin ko lang sana kung yan ba yung university na mahaba yung pila.
ng tinutukoy ni Ano? Justin. Ay, Maraming hindi. Maraming cute. Hindi. Oo. Sa loob ng intramuros. So, alam Oo. niyo na, pili na lang kayo dun sa mga school na nasa loob ng Intramuros. Oo, Kung ano yung tinutukoy ni maraming cute. JL dun. Anyway, so, di ba, syempre, dahil nga after college, maghahanap na tayo ng work. So, paano ba kayo at di ba kailangan magpasa muna ng resume, tas cover letter? Paano ba niyo yung ginawa yun? Ako, First job. oo. Kasi wala tayong idea nun. Or baka ako lang. Actually, sa akin, since, yun nga, going back sa sinabi ko, since privileged din naman kasi ako, since doon ako galing sa school na mahaba yung pila na tinutukoy ni Justin. Oo. So, since maganda yung pangalan ng university, kami yung nililigawan nung companies. Wow. So, ganun, Wow. nagmukha siyang ganun. So, by the time na graduate na ako, sakto kasi nagkaroon sila ng job fair and nandun lang sila sa university and then kinukuha lang yung personal information namin. Tapos, nagulat na lang ako is meron na akong schedule for interview like that. So, hindi ako dumaan dun sa rigid way na magsasubmit ka ng cover letter, magsasubmit ka ng resume. So, for me, it's kind of a, yun nga, blessing na rin. Since dun ako na-expose sa business, sa pagiging young adult, di ba? As a working person. Na hindi ako dumaan sa hirap. Yeah. So, ayun. Kayo ba? Paano ba yung Wait, pala yung pagpila ng mahaba doon. Dapat doon na lang ako. Ako nag-apply pa ako eh. Ang laking factor kasi nung yung name ng university. Kaya marami totoo ding naman yun. Kaya yung ibang mga estudyante talaga parang talaga susuot talaga sila sa butas ng karayom, makapasok lang para lang dun sa pangalan ng university. So, yun nga, so blessed din ako na nakapasa ako and then kaya ko bayaran yung tuition ng university. Kaya ayun, medyo mabilis ako nagkaroon ng trabaho na hindi ko kailangan magkaroon nga rigid process, hindi ko na kailangan ng cover letter, ng something else. Pero never ka pang gumawa ng ganun, resume at cover letter? Gumawa ako noon. Kasi syempre since I'm a 23-year-old millennial Gen Z, 'di ba? Since yung generation natin is very I would not say confused. We are more likely na ambitious, we're award hungry. Gusto natin lagi ng self-improvement, gusto natin ng growth. I think since ganun yung generation natin, di ako nagtagal doon sa company. Actually. Kasi there's a part of me that hindi ako nasasatisfy kung ano man yung natututunan ko. So, siguro I lasted only for 1 year. Actually, dapat mas maaga pa nga. Kasi I don't really like what I'm doing then. Okay. So, ayun. By the time na umalis ako, doon na ako naging auditor. Doon na yung start ko ng journey as pagiging an auditor. And yun, gumawa ako ng cover letter, gumawa rin ako ng resume. Anong tip mo doon? Kasi natanggap kong auditor. Gusto ko din maging auditor. Actually, ang unang tip ko, do a lot of Googling. Googling is kung term ba yun? Yeah, to search on Google. So, nung nag-start akong mag-apply, syempre, di ba, ayusin mo yung resume mo. For me kasi, ang nilalagay, I like to keep my resume short. Kahit ang dami kong ginawa for the company. Oo, I very fond ako sa mga one-page resume. Kasi ayoko nang habang ini-interview ako is nagbabasa yung nakausap ko. So, may pet peeves ako na ganun. May pet peeves ako na. So, gusto ko one page lang siya. And usually, ang nilalagay ko sa resume is hindi yung achievements ko sa trabaho. I mean, hindi ko nilalagay yung ganito ako, top sa ganito, top sa ganyan. Ang gusto ko nilalagay is kung ano yung ginagawa ko doon sa company. Yeah. Yung skill like for mismo. Example,
Yes, yeah, ganun. So, siguro yun yung una kong tip in creating your resume. Yeah, one, Parang ano yun, keep it short. parang it sounds like ang reliable ko na tao for that. Naglagay ka Pero, picture? Kasi di ba yung iba, wag daw Ah, maglalagay, iba naglalagay. Ano ba yeah, talaga? Ano sa'yo? for me, ayokong naglalagay ng picture Mm-mm. kasi nagse-self-doubt ako. Charing. Hindi, Self-doubt. kasi may naniniwala ako na dun sa sinasabi ng mga articles na parang nagkakaroon ng prejudice, sorry, ng prejudice sa side ng employer. Sometimes, do not all naman. And ayoko rin naglalagay ng picture kasi wala akong maayos na picture na pwede kong ilagay. Pati data privacy. Oo, pati pag nagpiprint ka kasi, mahal din yung print pag may picture. So, mas maganda na wala ng picture. Economically friendly. Tipid ka pa pag black and white lang yung resume mo, diba? True. Economically friendly talaga pag black and white lang siya. And the most important thing naman din talaga is your presence naman dun sa job interview. And how can you sell yourself to the company? Yeah. Ikaw, JB, paano ba yung resume at cover letter? Actually, wala talaga akong idea sa resume and cover letter. Wala talaga akong, Hindi mo kinailangan sa first job mo? Hindi, kinailangan ko siya. Of course, I need to do that. That's a requirement for you to submit, di ba? Alam mo yan. So, ako, natuto lang akong gumawa ng resume. Dun sa mga, may subject tayo nung college. Yung how to create a resume. Lahat ng steps na binanggit ng professor ko that time. As in, sinusundan ko, ganito yung gagawin ko, ganito yung gagawin ko. So, yung laman ng resume ko is more on, magkabaliktad kami ni Miggy. Sa akin, hindi siya short. Nasa 2 pages ata yung akin. Sa long mapinrin. Sa long mo nilagay. Siguro mga 2 pages yung aking resume. Anong content nun, JD? Di ba kasi not typical yung mga informations mo and everything. Just, alam mo yung parang binibenta ko talaga yung sarili ko. Yeah. Yun, yung mga, alam kong pag nabasa nila to, dapat kunin niyo ako. Ganun yung thinking ko naman. So, I'll put everything na alam kong achievement ko. Hindi mo siguro lahat na sobrang dami. Like, yung mga highlighted na mga achievement ko in life or sa college days, ilalagay ko talaga doon na gusto kong ipamukha din sa company. Ito yung mga nagagawa ko. At alam kong mas may magagawa pa ako para dyan sa company ninyo. Something like that. So, ako sa resume and cover letter, I'm selling myself. May dalawa akong question. Sige, go on. Nilagay mo yung cum laude. Yan, naglagay na. JB po is cum laude. JB ko lang makakasagot niyan kasi di ako cum laude. Di ba kami cum laude? Hindi ako cum laude, sorry. Actually, when I created my resume, hindi pa ako graduate. Ay, talaga? Tapos natanggap ka na kahit hindi ka pa graduate? Yes. O, diba? Ganun po ang nagkaroon galing ako ni JB. ng work. I mean, nalaman ko lang na honor students ako that time is tapos ko na napasa yung mga resume. So, wala siya sa resume ko. Ang nalagay ko lang doon is consistent akong top nung department namin. Pero not necessarily nakalagay doon graduated cum laude, wala. Ito na ang ultimate So, consistent lang. Go. May picture kang nalagay. Yes! Feel ko yung mukha ko doon. Ganda ako doon. yung parang di ba pupunta ka sa dun sa picture city, ganyan. So, kukunin mo yung Picture city baka naman. Pero hindi ako doon nagpa-picture. Hindi. May endorsement. Sa studio. Sa studio, yon. Sa studio. And then, di ba hindi ka naman talaga naka-formal attire doon? Like, i-edit lang nila yung formal attire mo. So, tuwan-tuwa ako dun sa pic na yun. Kasi parang first time kong nakita yung sarili ko as professional. So, feel ko yung picture na yun. At yun pa rin yung ginagamit ko sa mga
sa license ko and everything na picture. Oo, pati nga dito sa Zoom eh. Kasi I'm using Zoom as my work related. Kaya yung picture ko, feel kong professional ako. So, yeah, I put my picture on the resume. How about you, JL? Ako nung first ever resume ko, yun yung kasi para sa job fair. So, black and white din yun. Kasi nga mahal po magpa-print ng colored. So, Tapos, oo. kasi So, yung economically picture, wise na walang picture. Oo. Pero yung picture nun, kapag hiningilaw, kasi sayang, di ba? Ang mahal sa photo studio, 60 pesos. So, iilan lang yung 60 pesos. So, pag nanghingi lang sila ng picture, saka lang ako nagbibigay. Pero pag hindi na, wala na. Pero sa sunod kong resume, di ba? Kasi job fair yun, so habang nasa school. Sa sunod kong resume, hindi ako yung gumawa. Ang gumawa nun ay yung best friend ko from college. So, siya yung gumawa ng resume ko. Tapos, siya din nag-print, kaya colored na. May picture ko and so on. Colored. Siya yung gumawa. So, 2-page yun eh. Andun lahat ng achievements ko. Anong question mo? May job fair sa school? Oo. Hindi ka pumunta? Ngayon, parang I'm trying to recall our college days. Wala akong maalala sa job fair. Sa MB Auditorium. Hindi ako pumunta. Hindi ka pumunta. Weekend ata siya. Yung job. Wala akong pinuntahan na job fair. Kaya nagtataka ako kasi may job fair kay Miggy, may job fair din sa'yo, JL. So parang iniisip ko yung sarili ko, bakit parang wala akong experience na job fair? Bakit wala akong experience? Dapat may job fair sa inyo, JB. May job fair, hindi lang yan pumunta. Oo, kasi top university kayo, di ba? I mean, your university is considered as one of the top doon sa courses, di ba? Yeah, oo. So, dapat lang may job fair sa inyo. Tapos yung dun sa job fair, walang tumawag sa akin. Hindi ata nagustuhan yung resume kong black and white. So, ayun. Wala ka daw budget, eh. Oo, ano ba naman to? Manipis pa yung papel. Piece of print lang kasi yun. Why? Ang kuripot. Marginalized tayo noon, kaya ganun. Piece of print lang na black and white. Ako binuhos ko yung allowance ko doon para lang maganda yung resume ko. Siguro may iba akong perspective talaga. Like, kasi that will be the first impression. So, I'll make sure na maganda yung first impression sa akin. Kaya, like, colored and everything, magandang type ng paper, malinis, naka-folder, yung gano'n, yung, alam mo, balang prepared ka talaga gano'n. So, like, gano'n ako nun. Paano nyo ba pinili yung company nyo ngayon? Di ba ngayon employed na kayo sa bawat company? Paano nyo napili? Yes, employed tayo. Ano nyo we're proud na employed. Hindi ako gusto Yes. Ganon. Diba, we're thankful that we have work na pwedeng bumuhay sa family natin. Alam mo kung walang pandemic, nag-resign na ako. Hindi, pero we are happy and that we are blessed with our job right now. Kasi right now, hirap talaga ng life. So, as much as possible, hanggat kaya mo, be thankful with your job. That you have a job. Maraming tao ang nawalan ng trabaho. Yes, kaya thankful tayo. Kasi naging maswerte tayo, diba? Kasi yung napili nating kumpanya is we are still working. Na-allow tayo para mag-work pa din. Parang Paano napili yung company? Oo. For me, kasi I've been with 3 companies na already. So, as a 23-year-old young adult, nakaano na ako. Katatlong company na ako. And for me, that's normal kasi. Kasi, I mean, just a generation natin, di ba? We're all 23 years old, millennial, Gen Z na. Sorry, dinadagdagan ko ng Gen Z. Millennial lang talaga tayo. Pero kasi depende sa reference. Minsan Gen Z tayo, minsan millennial. True. Yes, that's true. So, yeah, millennial Gen Z tayo. So, yun nga yung characteristic natin is more of a parang tayo, hungry tayo for achievements nga. So, I've been with companies already, and yung first company ko nga, as I told you na swerte ako doon sa first company ko because it's a big company kasi. Hindi siya it's an international company, yung company na yan. And yun,
I'm very blessed. Napasama ako doon. Since, ayun nga, dulong na rin ng school na university na nag-aaralan ko. So, in choosing, so, maybe, kasi nung nag-resign ako, syempre nag-job searching din ako kung ano ba yung magandang opportunity for me. And, actually kasi wala ako talagang plano eh. wala talaga akong, wala talaga akong, wala talaga akong career path na naka-layout for me. And, napili ko lang yung company for the reason na, mabilis nila akong i-hire. Na-hire agad nila ako. And then, I mean, kasi mararamdaman mo yun eh, pagpasok mo pa lang sa company. Siguro, the first, yung paglipat ng kumpanya, may isip mo kung ano yung gusto mo on your last day doon sa previous company mo. That's for me Kasi ganun ko siya tinake. Kasi nung nag-resign ako doon sa big company, sinabi ko na gusto ko ng maliit na kumpanya lang. Gusto ko yung nakikita ko kung ano yung structure ng kumpanya. Hindi yung blinded ako kasi sobrang laki niya. Na hindi ko alam na nalilito ako sa procedure kasi ang dami masyado. So yun yung una kong naging criteria in choosing the next company. So yung naghahanap-hanap ako, syempre tinignan ko rin kung malaki ba yung company or not. And then ang tina-target ko talaga is a small company nung time na yon. So ayun, buti naman kasi nung nag-apply ako, natanggap ako as an auditor. Actually, ang laki ng transition ko kasi yung una kong job is I'm a call center agent. Oh. Call center agent ako, customer service representative ako ng malaking bangko. So, nung nag-trend, ang laki ng talon ng career. Yes. Nung lumipat ako dun sa maliit na kumpanya na yun. Nalaging auditor na ako. Yeah, so, na nag-start. Oo. In choosing a company, so, ganun ko siya tinitignan na pag mamimili ka ng company, wala talaga siyang template kung ano kung ito ba yung maganda, ito ba yung pangit, kung okay ba to or hindi. Kung government, ano ba talaga, government na departments, ganun, or private companies. Wala siyang template It's up to you kung ano yung gusto mo. And based yan doon sa experience mo sa previous company mo. Yeah. Ganun. So, ganun yung take ko in choosing a company na hindi siya templated. Walang right or wrong. It's a matter of understanding kung ano yung trigger mo. Kasi previously dun sa big company pa ako, ang trigger ko kasi doon is hindi ko maintindihan yung procedure. Nahihirapan ako sumunod sa procedure and ayoko rin ng trabaho. I mean, I have high respect sa mga... Kumbaga hindi para hindi ko siya hindi siya para sa akin. Mahina yung loob ko para sa ganong trabaho. So, kaya the first step is talaga acknowledging it and then the second step is finding it. So, yun yung take ko doon. Ako nung after graduation kasi, ang ginawa ko, after graduation, wala talagang balak mag-apply, literally. As in, muntik na akong umabot ng 1 month na hindi naghahanap ng trabaho. Tapos yung best friend ko nga lang from college, na gumawa ng first resume ko, pinilit ako mag-apply, so mag-apply niya daw kami and so on. So, may mga ang target ko na company or institution is yung mga malalaki or mukhang magkakaroon ako ng malaking salary kasi I'm not going to fake it. I want a big salary. So, yeah, agree. Yung una kong company na in-applyan is, lang siya, it's malaki siyang network, pero maliit lang siya. So, parang, dahil first ko yun, akala ko okay yung mga deals niyan, so on. Kasi inoferan akong 60 hours per week. Akala ko nun, okay lang yun. So, sabi ko, game ako, ganyan. Pero hindi naman ako natanggap dun. Kasi sobrang kabado ko nun. Kasi first time ko ang company yan. So, tapos after nun, nag-apply ako with my, kasi yung best friend ko, natanggap siya doon sa institution.
Tapos, ang Mm. problema, hindi niya gusto yung offer. So, parang may iba siyang mas gustong offer. So, in-offer niya sa akin yung offer sa kanya. So, nag-apply din ako and so on. So, natanggap ako. Yun yung first na Mm. in-applyan ko nung nagbigay akong resume. Tapos sabi niya, tomorrow balik ka and so on. Mm. You're going to have this and that. So, marami kasing Mm. procedure sa field namin kung paano mag-apply. Yes. So, hindi lang siya pwedeng, Yes. hindi lang siya, sa ibang, ano kasi, sa ibang field, resume, cover letter, interview. Sa amin, kailangan mo pa ng practical. So, kailangan mo pa ng pakita yung skill mo Mm. talaga. So, parang, today ako nagpasa ng resume, kinabukasan, kailangan ko na mag-practical. So, hindi na ako nakapunta sa ibang sa ibang institution para mag-apply. So, yun yung una kong in-applyan. Tapos, kinabukasan, tinawagan ako. Tapos, yun na, doon ako natanggap. And, I'm happy naman kasi it suits my category na malaki kasi matagal na siya. So, and, isa pa kasi sa category ng company na pinili ko is transportation. Dahil nga outside ako Metro Manila, kailangan ko ng transportation na accessible sa work ko. And yun, very accessible siya. So, doon ako napunta. Ikaw, JB, paano ka namili ng mo? Actually, ito yung funny nung akin. Kasi yung school, sorry. Yung institution na kung saan ako ngayon, that's the first, parang first school na in-applyan ko. Never ka na nag-apply ulit? Ganito yung nangyari. Wala akong company na nasa mind or institution. Wala talaga. Ang akin siguro malapit sa bahay. Para hindi na ako lalayo. Pero, I remember my teammate sa varsity team nung college ako, graduate na siya, nag-chat siya sa akin. And then, she's asking na, may kilala ka bang pwedeng mag-apply dito? Ganito yung qualifications. Her word is, may kakilala ka ba? So she's not offering me na, ikaw, mag-apply ka. Yung hindi ganun eh. May kakilala ka ba? So, binasa ko yung qualifications. Sabi ko, bakit parang sa lahat naman ng sinabi niya, pwede sa akin? Sabi ko, bakit hindi ako pwedeng mag-apply? Yun. So, sabi niya, pwede ka ba? O sige, go, apply ka dito, ganyan. So, hindi ko kilala, wala akong idea na nag-e-exist pala yung, na nag-e-exist pala yung institution na yun. First time ko lang siya narinig. Yun yung ko. Naalala ko nang sinabi mo yun sa akin, ako nagsabi sa'yo malaking company yan. Oo, wala kasi talaga akong idea, wala akong background regarding it, wala at all. So, parang siyang sort of, sige, gusto ko tong ma-experience kasi this is the first time na mag-a-apply ako. So, yun. And then, may kakilala ako. May friend ako. So, go on na ako. Tapos, yun, nag-apply ako doon. Okay, first time ko yun. Tapos, parang, after ko mag-apply, kinabukasan yun, the practical part. Yun na, ka na. Ganyan. Tapos, nag-magic ako nun eh. Papakita mo na yung skills mo, di ba? So, after that, hindi na ako nag-apply ulit. Like, parang 2 to 3 weeks yun na parang tenga ako na parang na-overwhelm ako dun sa first time ko nag-apply. Pero naisip ko nun na parang hindi po pwede yung ganun yun na aasahan ko na kagad na matatanggap ako dun sa una kong in-applyan. Hindi dapat ganun yung thinking ko eh. So, nag-apply ako sa another institution. So, ang funny nun, pagpunta ko doon sa second na in-applyan ko, is nagtitake na ako nung information sheet nila. Tapos, bigla akong na-receive na text. Tapos yung text na yun is coming from the first company or institution na in-applyan ko. Sabi nila, please be here ganitong oras, something like that. Naisa-isip ko, meron akong ina-applyan ngayon. So, ewan ko sa sarili ko, hindi ko siya tinuloy. Tapos pumunta ako dun sa una kong in-applyan. Hindi na ako natuloy dun sa, nandun na ako, pero hindi ko na tinuloy. Sabi ko, I have an emergency, I need to go. And then, pumunta ako dun sa first kong in-applyan. So, that time pala, yun pala yung sasabihin nila sa akin, hire na ako. Galing. Yun yung nangyari sa akin nun. Kaya wala akong masyadong experience sa
pag-a-apply. Kasi wala rin talaga ako masyadong pinasahan. Sa interview, Tapos yun. go. Ay, may tanong Oo. ka, Mindy. Hindi. Gusto ko lang i-emphasize na ang galing lang kasi, di ba nga, since we're on the same generation lang din, hindi tayo tumitingin dun sa reputation ng business, ng institution. We're instead looking ano yung convenience sa atin. Parang Oo, sa totoo lang. parang ang ano lang, parang Oo, pares-pares pala tayo ng nararanasan. malapit sa bahay. Oh, Lapit sa Ano yung bahay. ano madali sa buhay ko, gano'n. Ay, akin hindi malapit sa bahay. Kung saan ako nag-work ngayon. Kasi I'm still currently working dun sa kinukwento ko na in-applyan ko Wow, the very loyalty first time. award. Yes. Doon pa rin ako nag-work ngayon. Next Hindi year siya may malapit award sa ka na, bahay. loyalty award ka na next year. So, hindi siya malapit sa bahay. Pero kasi tinignan ko siya na may kakilala ko. Nahiya naman ako, third company ko na. Hindi, okay Hindi, lang okay yan. lang yun. Siyempre, Wala yan sa choice loyalty natin award. yun. Magkano lang yung 5K lang yung loyalty award. Choice natin yun, di ba? Nasa sa atin naman yan if we want to stay or not. Kasi siguro may nakikita pa tayo na maganda dito or something like we want something to improve, to grow, di ba? Nasa atin yun. So, mararamdaman mo naman yun kapag should I take this to another level? Should I explore more? Diba? Nasa yan. So, wala naman yun sa matter of time. Choose a company that will help you grow as a person and as a professional. Yeah. Yes, that's very true. True. Sa interview, anong ginawa niyo ng interview? Sige, ako unang sasagot for that. Kasi since ako yata may pinakamaraming experience. Oo, dahil interview. But by the time na ang unemployed ako, actually, normally for one day, meron kang 2 or 3 interview for the company. So, yun nga, speaking from a privilege, so, inaamin ko, I'm privileged kasi I was blessed to be born in a middle class family, diba? So, and then I graduated on a well-known school. So, pag ganun kasi yung setup mo, madaling makakuha ng trabaho, 'di ba? Since most of the company is looking na rin sa school. And hindi lang naman sila tumitingin sa course, pero parang meron silang emphasis sa school eh. That's what I noticed pagdating sa mga sa job interview. So, pag nasa job interview na kasi ako, so usually what I do is I try to sell myself as much as possible. Kung ano yung kaya kong i-offer. Kahit, actually, I'm to be very honest, minsan, absurd na siya na OA na siya yung kaya kong i-offer. Pero, actually, hindi ko talaga siya kayang i-offer ng buo. Parang gano'n. Parang sabihin natin na, like, you're good with Excel, ganon. You're good with Excel. Parang, in-offer mo na kaya mo pivot table, parang ganon. Pero, not necessarily na... talaga yung search mo. Hindi mo lang macro. Oo, Mike, macro, di ba? Macro naman. Wag naman pivot table. Parang madali lang yung pivot table eh. Macro, kunyari, kaya ko mag-macro. Kaya ko mag-macro, ganon. Pero in reality, hindi mo naman talaga siya kaya. So, may ganun akong instances na sometimes I overpromise for the benefit, for my benefit, 'di ba? Na ganun ako minsan. Nag-backfire na ba yun ever sa'yo? Nag-backfire? Hindi pa naman. Kasi by the time na na-hire ako, na-acquire ko na yung knowledge. Yeah. Nice. So, talaga, you need to be very strategical pagdating sa interview. Especially pag mga big companies na yung yung ina-applyan mo. Kasi in my experience sa big companies, they are more mas rigid sila pagdating sa talaga in filtering out yung employees, yung mga applicants na nag-apply sa kanila. That's in my experience I'm not I will not say na lahat ganon. Yeah. Pero
Ganun siya sa akin. And during interview naman, I try to stay calm as much as possible. Kasi aminin naman natin, we're not Nakakaba. very, oo, we're social animals. Kaya natin mapag-usap pag kaibigan, Oo pag naman. Totoo pamilya. naman yun. Pero talking in front of a stranger talaga, ang tapos parang nagkakaroon ng para kanyang tinatanong kanya ng mga hard questions na alam mo naman yung sagot pero gusto mo siya ma-impress. Ganon. Yes. So, Totoo yun. So, sometimes pag ganun yung nangyayari, I try to may spill akong mini-memorize minsan na sinasabi ko na pag ito tinanong niya, ito yung sagot ko. Ganon. You try to memorize a spill na rin kasi it's for your own for your own benefit. Hindi naman siya masama. Actually it's ayokong nag-a-advise sa tao na na be yourself. Na be yourself. For me, you should prepare for yourself pag nakaharap ka na sa interviewing. Diba? Diba? Yes. Lahat ng bala meron ka. Kaya importante yung skills. Oo. Yeah, true. Yeah, for me yun siguro yung tip ko na if meron tayong manginginom ba tawag natin sa fan base? Or wala pa kasing nagme-message, wala pang fan talaga. Listeners pala. Pag sa mga butlers na lang, pangit lang manginginom eh. Oo nga. Sa mga butlers na mga nakikinig, that's my tip sa inyo, not to keep a spill, to have a memorized answer sa mga questions, lalo na yung mga tanong na tell me about yourself, ganun. Kasi minsan nag-overboard ka eh, nagkukwento mo yung problema mo, yung love life mo, yung mga ganun. So yung mga tell me about yourself talaga, dapat prepared ka na dyan sa answer na hindi mag-iisip ka pa lang. Kasi very generic question, pero that's a question na ang hirap sagutin, actually. Yes. Yes, totoo yun. So you have to have a spiel and be yourself pagkatapos na nung interview. Yun lang yung sa akin. Kayo ba? Ano bang sa'yo? Ang tip mo sa ako interview? kasi, sa interview, siguro mapapayo ko lang is, yes, kakabahan ka talaga. As in, that's perfectly normal that nararamdaman mo yung kaba. Kasi ako, ang ginawa ko is, number one, nag-research na ako about dun sa company, dun sa ina-applyan ko. So, when they ask something about it, meron akong masasagot. Ganun ako. I'm thinking about what are the questions na maaari nilang ibato sa akin. Yes. Dapat prepared ka sa lahat ng questions na pwedeng sabihin sa'yo, itanong sa'yo. Yes. Di ba nga wala akong idea talaga dun at all. So, nag-research na ako. Ang dami kong yung vision and mission and everything. Inaral ko yun. Okay? Para kasi di ba nga, gusto mong magkatrabaho eh. Gusto mong ibenta yung sarili mo. Gusto mong magpa-impress. Isang bala yun eh, yung well-researched ka about the company. Yes, kasi doon pa lang makikita nilang, okay, prepared to. Okay, marunong mag-research. Something like that. May alam na. 'Di ba? So, may advantage ka na about that. And second, ako, gusto kong makita nung nag-i-interview sa akin yung sincerity ko sa lahat ng sinasabi ko. So, ako, very important. Ang tendency ko is, ako talaga, makikita mo ako pagkausap ko yung interviewer is nakatingin lang talaga ako sa mata niya. Hindi ako nakatingin kung saan-saan. Like, hawak ko man yung resume ko or everything. Wala, nakatingin lang ako. Tapos pag nakipag-usap ako sa kanya, as in like, para ako nakikipag-usap sa friends ko, na dapat paramdaman niyang komportable ako nagsasalita. Na hindi ako natatakot na kinakaharap ko siya. Yeah, so dapat yung confident ka pag Oo, yung parang, it's your loss pag hindi niyo ako kinuha. Ganun. Sorry, parang kayabang ng dating. Yes. Pero ganun yung, dapat ganun yung feeling mo. Oo, dapat ganun, yes. Diba? Confident is very important talaga. Yes, kasi parang, bakit kayo tatras ng company na, hindi ko po alam, yung ganun. Dapat ganito. Yeah. It's your loss pag hindi niyo ako kinuha. Parang ganun. Diba? Ako ganun yung thinking ko eh. Tandaan nyo, sila yung naghahanap ng empleyado, hindi ikaw. True. Pero kailangan mo yun kasi kailangan mong umita ng pera. Parang ganun. Diba? So, ako talaga, be confident and equip yourself
na dapat nakapag-research ka na and na-ready mo lahat ng pwede mong i-ready. And of course, i-impress mo na good yung physical appearance mo. Prepare ka physically rin. Kaya maganda rin yung gano'n. Kasi go on, Miggy. I mean, gusto ko lang i-emphasize yung appearance mo rin sa harap syempre ng interviewee since kasi they cannot judge you on ano ba yung work culture mo 'di ba? So dapat maayos yung itsura mo sa mata nila kasi that's the only way that they can judge you other than yung pag-interview nila sa iyo. Kaya gusto ko siya i-emphasize na ganun dapat na syempre ayusin mo rin naman yung itsura mo kahit maliit man siya or malaking company. Oo. And preparation yun That's one of the etiquette siguro ng pag-a-apply. Diba? So na parang maayos ka talaga. Yes. How about you, JL? What tip can you give? Yung unang interview ko talaga, I failed it kasi sobrang kinakabahan talaga ako. So from that interview, I learned the questions and I learned how to answer. So yung mga sumunod kong interview, lagi akong confident and lagi akong presentable. Hindi ako kinakabahan ako, yes, pero hindi ko pinapakitang kinakabahan ako. Parang I turned that nervousness into excitement. Na parang excited ako sa company. Ganon. Kasi after talaga lahat ng mga sunod kong interviews, laging I cannot say na hindi naman siya nagyayabang, pero very confident ako sa mga naging interview ko. Kasi yung sunod kong interview, yung first job ko, panel interview yun. So, nandun lahat ng mga heads, and dun yung yung pinaka-boss, and so on. So, I answered it confidently, and so on. So, parang right after kasi ng first ever interview ko, alam ko na dapat kung ano yung mga dapat isagot. So, importante yung kay Miggy na prepared ka dapat ng skills. Kasi may mga tanong talaga na generic. Tulad nung tell me about yourself, what is your weaknesses, what is your strength, and so on. Tapos, ako, lagi akong confident yung pinapakita ko kasi yun yung kailangan nila. And naalala ko nung orientation namin sa university, sinabi ito sa amin. Sasabihin ko na po sa inyo sa lahat na nakikinig, ito po yung sikreto ng university namin. Kapag tinanong ka, ito yung sikreto ng university namin, pero hindi namin ginagamit kasi baka mahalatang mahalatang prep kami ng sagot. Ito yung tanong. Pag tinanong ka, why should we hire you? Ang sagot namin naalala ko yan. Anong sagot na ng university? ikaw na magsabi kasi natatawa ako. Ito ang sagot ng university. You deserve the best. That means you deserve me. Wow. Diba? Dun pa lang, mic drop na sila. Hard ka na. Naalala ko nga yun. Tinuro nga rin sa amin yan. Pero use it at your own risk. Kasi baka pwedeng nagamit na siya ng ibang tao. Yun. You deserve the best. Therefore, you deserve it. Yeah. Kasi, di ba yung school natin, tayo yung best pagdating sa gantong career. Namin. Sa field namin. Oo. Kaya, hindi naman sa nagayabang po kami. Pero yun po kasi yung sinasabi rin talaga ng school. Di ba? Yun yung expectations namin. Sa amin. Kaya, ganun din po talaga kami. Tignan niyo po, ganito kami sumagot. Hindi kami mayayabang best namin. Confident lang kami. Mayayabang. Confident lang po talaga kami sa, meron kami. Yung ganun. Sa alam namin, kapasidad namin. Pero may figures naman yun, di ba? I mean, you're top university for a reason kasi di ba may mga figures kayo na kaya i-present. Ito yung passer namin. Di ba may ganun kayo? Yes. Oo, tapos performer talaga sa mga sa bawat company. Laging ganon. Pag nami-meet mo yung mga alumni, lagi sila yung parang performer talaga. Ang ganda talaga ng mga outputs nila. Wala tayong ibang course, lahat tayo ganun dun sa school na yun. So parang dine-develop talaga kami. Yung buong university, focus dun sa developing ng career na yun. Pwede nyo talagang gamitin yung skill na yun. You deserve the best, so you deserve me. Yes. Yes, pero hindi ko siya nagamit. Ako din hindi ko siya ginamit.
Hindi Pero ko siya di ba, ginagawa. Parang meron ano, akong own way how to use that. Parang hindi yung ganun na ganung statement na, you deserve the best, you deserve me. So, that's something like that. Parang, pero, some phrases na parang ganun din yung meaning. Yeah. Nagaling ako sa school na ganito, and when you talk about this, ganyan-ganyan. Something like that. pero nagtatanong ba kayo after ng interview? Kasi usually, after interview, nagtatanong yung mga, let's say, HR manager if you have any questions, ganun. Na-encounter nyo ba yun? Hindi ako nakapagtanong ever sa field ko. Pero sa ibang field kasi nag-apply din ako. Tapos nakapagtanong ako ng na how much is the salary? Kasi importante sa akin yung salary. Kasi from my first job, hindi ko na kayang bumaba ng salary. Honestly. Yes, totoo yun. Isa yun sa mga bagay. Either you na offer me mahirap. higher or at the same level, pero never lower. Hindi ako tatanggap. Sorry. Yes, totoo naman yun. Ako, never ako nag-ask ng question. Bakit? Wala pa ako ina-ask. Hindi ko alam. Kasi nga, first time ko lang din nun. So, baka dahil wala pa akong idea. Pero now, since you're working na, JB, meron ka bang naisip na question na sabihin natin na naisip mo na pwede mo itanong sa company, gano'n? Ako meron na. Oo. Ikaw muna, JB. Sige, ikaw muna, JL. Ako meron na. Parang pag Ano? nag-apply ka ulit next time around after this pandemic, you need to ask the question, how did you handle the pandemic? With regards to Yes, totoo how yun. you build your Parehas tayo company, nasa how your utak. company adapted, and how you handle your employees during this pandemic. Kasi right now, Kapag nagkaroon ng ganito. it's a big factor na eh. Kasi you never know kailan yung sunod na pandemic. And nakita naman natin yung effect ng pandemic sa lahat. Ang daming unemployed and so on. So, I think next time na mag-a-apply ka, kailangan mong itanong how did the company handle the pandemic? Ikaw ba, Yes. Nikki? For me, magandang tanong din yun. Pero I have a spiel kasi kung ano yung tinatanong ko eh. So, usually tinatanong ko, is there any reason why not to hire me? Na tanong. So yung tinatanong ko sa tinatanong ko sa employer na if ever na may isagot sila, kaya ko mag-rebuttal na hindi, I can improve on that, I can learn that, I can work on that. For me, yun yung selling point ko talaga na yun yung pinaka-climax ng interview natin. Kahit yun na yung patapos na is there any reason why not to hire me? Ganun. Pero since yun nga, maganda rin yung idea mong Justine na ano yung contingency plan ng company since doon mo makikita yung preparedness nila eh. Doon mo makikita na-assess nila yung mga risks na existing doon sa company nila. Kaya agree ako doon just JL. Totoo naman. Sinabi mo. Yeah. Kumusta kayo sa first year wait lang. Nagtangan ko yun. Anong pa, gusto JP? ko what are your programs regarding your employee? Gusto kong makita yun. Anong plano ninyo? Kasi, di ba, alam mo yung kwento ko regarding what is happening to me, JL, di ba? And wherein, yun yung pinaka-importante sa akin, na parang makita ko rin yung importance ng employee dun sa company na yun. Ano yung programa nyo to help them not financially, not always about money, but about the holistic health of your employee, physically, mentally, spiritually. Gusto kong may plano sila regarding it. Yes, kasi, importante yun. Yes, how they take care of the employees. Kasi, ewan ko, kasi baka umiikot na yung world natin sa, employee ka, kaya gawin mo to, sasahod ka. Yung ganun, hindi na nakikita yung ibang aspects na kamusta naman siya on the inside. Yung mental health niya, healthy pa ba? Yung ganun. Ako nung first job ko, hindi ko siya tinanong, pero nabanggit ko yon na parang ano yung mga reason kung bakit ka alis. Tapos sabi ko, it depends. If I can see that the company no longer cares about the employees, then I don't have any reason to stay. Kasi for me, importante that the employer and the employee has a good relationship talaga when it comes to the company. Kasi imagine, the employees, sa field namin, the employees are really the face of the company. We meet the frontliners, parang every ganun. day. So, we handle all the questions. So parang kami yung first line of defense, kami din yung first line of offense.
So lahat dapat smooth dapat yung ugnayan for the employer and employee. I'm not saying na favor your employees all the time. Favor what is right and what is due for everyone. Yun lang yung akin lagi. Totoo. Well, siguro kasi nakapag-reflect ako ngayong pandemic na ang daming nangyari. And yun yung parang nag-hit sila sa akin lahat. Kaya siguro marami rin ako naiisip about it. You learn din naman talaga while you are at work. Kamusta ba kayo sa first few years nyo ng pagiging employee? Kasi we are young professionals, so kamusta na kayo? First few years? You mean after ko graduate? Oo, so, kahit hanggang ngayon. So from the time na graduate ako up until now, ano yung changes? You mean parang ganon? Ayun, as a 23-year-old millennial Gen Z nga, since tayo kasi yung generation natin, very very ayaw natin sa capitalism. Napansin ko lang, 'di ba? Parang gusto natin lahat favorable sa atin yung mga scenarios natin. Like ayaw natin na pinagtatrabaho tayo sa ganito, sa ganyan. And that is very important sa generation natin because yung generation natin understands na we're working for ourselves. Hindi lang siya para sa ibang tao. So yung changes na nangyari from the first job ko hanggang sa present ko revolves around that idea na tinatanggal ko sa sistema ko yung ayaw ko. 'Di ba parang yung first job ko kasi is 'di ba nag-call center ako, naging customer service representative ako. And ayaw ko ng ganun. And for me, nadalian ako sa pag-alis kasi ayaw ko. Ayaw ko nung environment. Kaya nung lumipat ako sa bagong company, may nagustuhan ako, pero meron akong mga ayaw. Yun, sa second company ko, syempre may mga negatives ako, may mga ayaw akong nangyayari, like sa system nila, gano'n. So lumipat ako sa panibago. So, yun yung nagkaroon ng maraming adjustments for me. Kasi since yun yung naging upbringing ko, na natanggalin yung mga ayaw ko sa trabaho. Nagigets niyo ba yung point ko na what changes? So, yung changes na nangyari is naiintindihan ko na kung ano yung mga triggers ko sa company. And kasi kaya ba tayo sa mga baby boomers talaga, sa mga parents natin? Kasi they believe in loyalty. They believe in staying for one company talaga for the longest time possible. Siguro, a part of them thinks na maybe the company, inaalagaan sila ng maayos ng company. And maganda yun. Pero not all of the company ganun. Diba? Siguro, factor din is yung economics din nila dati. Kasi parang mahirap siguro mag-transfer ng company since wala namang existence ng technology dati. Since ngayon nga, we're blessed na merong technology na andali na lang lumipat para sa atin. And yun nga, kasabay na rin ang upbringing natin sa pagpapalaki sa atin is hungry talaga tayo na may ma-achieve tayo. Yes! So for me, ganun ko siya nakikita kung ano yung adjustments, yun yung mga adjustments na nakita ko sa akin na natuto ko alamin kung ano yung ayaw ko, kung ano yung hindi ko gusto. At natuto akong umalis pag ayaw ko na. Totoo. So, kayo ba? Ako, sige, siguro yung first year of work ko is one of the unforgettable moment in life. Kasi nandun lahat yung adjustments. It is your first time, nangangapa ka pa, kasi magkaiba yung inaral mo lang sa ina-apply mo na talaga siya. Okay, so nandun yung difficulty. So parang sa akin, yun yung pinakamahirap na stage, yung first year of work mo, yung adjustments and everything. Tapos sumabay pa sa difficulty ko is how I will
handle my job and at the same time, paano ako mag-review for board exam. Yun eh. Kasi mapipressure ka eh. Kailangan mo na mag-take ng exam. Pero at the same time, priority mo tong work kasi sinasahuran ka dito. Okay, so parang ito dapat yung ibigay mo yung oras mo. So naniniwala naman ako doon sa sinasabi ni Miggy na we're hungry for achievements kasi ganun din ako. Ganun akong tao. Like, gusto ko may nararating talaga ako in life and may na-achieve ako. And at the same time, yes, ako kasi yung tipo ng taon talaga, if kaya kong magstay, I will stay. Hindi lang siya sa career. Wow. Wow. So, may pasok. Natawa ako. Sorry mo. Ayun. So, I will stay as much as I can. Kaya siguro, still, hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa work ko. Na hindi pa rin ako umaalis. Pero, alam ko rin kung hanggang saan lang yung hangganan ko. Kahit gaano ko kamahal yung company, parang ganon. Pero kapag napunta na dun sa sitwasyon na nakita ko na yung true colors, tapos hindi na siguro ako, pag hindi na ako masaya, yun. Kasi I believe na passion ko talaga yung ginagawa ko ngayon. So kapag naramdaman ko na parang unti-unting nawawala yung passion ko ngayon, parang there's something wrong. Okay, baka yung happiness na meron ako is hindi ko na siya nakikita dun sa company, for example. Baka kailangan ko na ng another environment para mahanap ko ulit yung passion na meron ako and yung happiness habang ginagawa ko yun. Yung ganun. Ganun akong klase ng tao eh. Na parang mahal ko kasi sobra yung ginagawa ko. And I'm giving myself 100% dun sa career na meron ako. So, kapag naramdaman ko talaga na parang hindi naman ako, parang toxic na. Alam mo yun, toxic na. Hindi na masaya. Parang aalis na ako. Hindi ko na kayang magstay. Kahit i-offer niyo ako ng ganito kung kalaki kanwari. Hindi ako mag-stay. Kasi I'm not looking, my career is not just about money. Yun ako eh. Pero reality, kailangan natin ng pera. Yun na. Kailangan natin ng kumikita. Na maayos yung kita. Kailangan natin ng salary na kayang bumuhay sa atin. Yes, kailangan ko ng pera. Pero at the same time kasi tinitignan ko na yung pagmamahal ko dun sa ginagawa ko. Yun. Kaya dapat nagko-compliment sila sa akin. Masaya ako. At the same time, napoprovidean ko yung family ko. Ganun. Ako nung first year ko talaga, ang ginawa ko is to observe the structure of the company. Tingnan mo muna. I was really quiet. Observe ko muna how they handle things sa company. Tapos, how can I make it better? Kasi, nandun na din ako sa company. So, might as well make it the best company ever. So, how can I improve it and so on. So, nung first few years ko talaga, puro career lang talaga nasa isip. Babad na babad ako sa career. Kasi, I want the best output that I can give. I want and so on. So, parang the first few years, binibigay ko talaga lahat ng pwedeng ibigay. Para, diba, you see how you can grow more. Kasi kung hindi mo naman binibigay lahat ng kaya mong ibigay, paano natin malalaman kung you're growing? So, as much as possible ako, binigay ko na lahat ng kaya kong ibigay para I can see saan pa ako pwedeng mag-grow, saan pa ako may pagkukulang. So, ganun. Lagi ko lang ina-observe yung company on how they resolve conflicts, how they resolve issues, and so on, or how they handle welfare of clients, welfare of the company, welfare of the employees. So, ganun ako nung first few years. So, more on work lang talaga ako lang. O, diba? Like, ganun ka-importante sa atin yung experiences natin when it comes to our career. Kasi we learn from it. Every day na pumapasok tayo sa work, there's something na nag-a-add dun sa experience natin para mas matuto. Diba? So, ganun siya. Ganun yung pagtingin natin pagdating sa career. Bing! So I think that's a good way to start your career, diba? We already talked about choose a career, how to make your resume, cover letter, choosing the company,
and even interview tips. And last, how will you adjust for your first few years? So, tandaan natin na lagi mo pa rin dapat tignan yung welfare mo pag nasa company. Yes! Yung welfare mo as an individual, and at the same time, wag kang mag-expect na something like on your first job is ganito kagad yung mararating mo. Oo, saka Ito, mag-start ka muna sa bottom. Like, i-expect mo na ito muna, list mo na expectations mo sa sarili mo. Don't be hard when it comes to yourself, 'di ba? Oo. Wag ka muna. Marami ka Bigyan pang mo sarili mo ng matututunan. bigyan mo ng sarili mo ng time to grow, time to learn. Okay? So wag ka muna na parang ano ba yan? Ko talunan ako, ganito kasi nangyari sa work ko. It's okay na nararamdaman mo yan first time mo sa work. Okay lang 'yun. Okay? You get from that experiences and you will learn and apply it in life. Ganon. Oo. Saka sa first job nyo talaga, you work your way up. Hindi nasa taas ka na agad pagpasok mo. Unless privilege ka, you have the connection and so on. Pero, anak ka ng joke. Yung parang diba? napapanood natin, di ba? Hindi tayo maglalokohan. May mga Ganon. person talaga na privilege enough na kapag dating nila sa company, mataas na agad yung posisyon nila. Pero sa mga kagaya natin, we always work our way up. And we work as hard as possible as we can. Parang ang sarap nung sa pakiramdam na pinaghirapan mo lahat kung nasan ka ngayon. Diba? Yung parang every step talagang tinapakan mo yan para malating mo yung meron ka. Ganun. Kung nasan ka ngayon. So, I think thank you, Miggy, for joining us today. Thank you, JL, JB. Yes. Thank you so much. I hope you enjoyed our topic today. I enjoyed it natin naman. Magkita. Pero baka gusto mo naman i-shout out? May gusto ka bang i-shout out? Or Shout out. Shout out sa girlfriend ko. Ito talaga inaantay ko. Kaya tinanong ko si Miggy. Kasi na-miss ko na sila ni girlfriend. Okay lang. Yung our bondings, diba? Yung mga bonding natin. Yung karaoke moments. Ganun. Masyadong na-hamper yung mga natin, schedule natin due to the pandemic. Yeah, we need to comply din kasi. Yes. We need to comply. Yes. So, thank you, Miggy. Yeah, thank you so much, JB, JL. Thank you so much. This is the end of our episode today. For more updates, kindly follow us on Twitter, Instagram, and Facebook page. Like our Facebook page at After 2 Bottles. Number 2. So that's after number 2 bottles. After 2 bottles. And if you want to share your stories to us, or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com. So yung plus in word na 2. Oo. Yes. Tapos, kung nagustuhan mo tong episode na to, share it to your friends, mag-IG story kayo, and so on. Or i-tweet nyo kami, para naman may kausap kami sa Twitter or IG story. And, pakalat mo ng magandang balita. Send us your thoughts, diba? Malay mo may natutunan ka at may matutunan ng ibang tao. Or malay mo, ikaw na yung next guest namin. Nakakwentuhan namin, please. diba? Pwede palang pwede kayo mag-send sa amin ng voice message so we can play it here and then we can talk about yes, yung mga gusto nyo i-share, pwede nyo i-send dyan. I-send nyo sa Twitter. Yung pag-apply nyo and so on. O kailangan nyo ng advice about work. Magaling kami dyan. Joke lang. Yan. So, please, yes, that's the end. Cheers! Cheers!